Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa wakas nga ay may nagtip na sa mga kapulisan kung saan matatagpuan ang bangkay ni Mang Kanor. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Nakalusot nga si Atty. Alon sa mga kapulisan, pati na rin sa forensic investigator na naghukay ng bangkay sa lugar na pinangyarihan. Wala nga silang bangkay na nahukay sa lugar kung saan nakuha ang panyo na may dugo ni Mang Kanor. Kasama na rin nga ang dugo ni Atty. Alon. Hindi ba nagtataka itong si Eira kung paano napunta sa panyo ang dugo ng fiancé niya na si Atty. Alon? Dahil nga pilit pa rin nga nitong si Atty. Alon na wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Mang Kanor. Pero ang totoo nga ay siya mismo ang pumatay dito at nagpalibing. Good thing nga lang daw ay inilipat nitong si Vivian, Paco at Menard ang bangkay ni Mang Kanor. Kaya nang hukayin ito ng mga soko ay hindi nga ito nakita ng mga kapulisan. Kaya walang ebidensya na magtuturo dito kay Atty. Renan. Pero lingid nga sa kaalaman nitong si Atty. Alon ay mas malaking disaster nga ang nalalapit sa kanya. Dahil gagamitin nga ito ni Vivian pati na rin ni Paco ang bangkay ni Mang Kanor para singilin nga itong si Atty. Alon sa lahat ng pagkakautang niya. Hindi kasi nila masingil ng maayos itong si Atty. Alon. Palagi na nga lang silang pinalulusutan nito. Kaya naman naisip nilang gawin ang mga bagay na iyon. Inilipat nila si Mang Kanor sa ibang lugar kaya walang nakita ang mga kapulisan. Kaya naman nakaligtas sa ngayon itong si Atty. Alon. Pero pinilit siya ni Patricia na magbayad na ng kanyang pagkakautang. Kung hindi nga daw ay mapipilitan si Vivian at Paco na sabihin sa mga pulis kung saan nakaratay itong si Mang Kanor. Kaya naman sa takot nitong si Atty. Alon ay hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Gigil na gigil nga siya sa sinabi nitong si Patricia. Sinabihan pa nga rin nitong si Patricia si Atty. Alon na dapat nga siyang sumunod dito kay Patricia. Kung hindi nga raw ay ilalaglag siya ng mga kasabwat niya. Hindi nga nakapagsalita itong si Atty. Alon. Ang tanging nagawa nga lang nitong si Alon ay manggigil dito sa kabilang linya. Habang si Patricia nga ay nag-iisip nga kung paano pa nila masisingil itong si Atty. Alon. Ngayon ngang napuspon o napurnada ang kasal ni Atty. Alon at Eira, na sana nga ay hawak-hawak na nitong si Atty. Alon ang lahat ng kayamanan na meron si Eira. Nang dahil nga raw sa bubwit nitong si Lilet ay napurnada ang lahat ng plano nila. Kaya ngayon tuloy ay hindi pa sila nababayaran nitong si Atty. Alon. Kaya naman itong si Lilet ay hindi pa rin titigil sa kanyang investigasyon. Gustong-gusto niyang mapatunayan na may kasalanan itong si Atty. Alon. Patutunayan nga ni Lilet sa kapatid niyang si Eira na tama lahat ng kanyang hinala. At hindi lang ito basta hinala dahil totoo ang nararamdaman niya. Dito nga ay papasok itong si Calorena. Pipilitin nga niya itong si Lilet na makipagtulungan sa kanya. Dahil pareho lang raw sila ng kalaban. Naisip kasi ni Calorena na baka may kinalaman itong si Atty. Alon sa pagkamatay ng kanyang anak na si Ino. Dahil nalaman nga ni Calorena na matindi ang galit nitong si Atty. Alon sa nanay nila Lilet na si Atty. Meredith. Sa paraan nga na pakikipagtulungan nitong si Calorena kay Lilet ay malalaman nila ang buong katotohanan. Samantala sa bahay naman ng mga Engano ay pilit inaalam nitong si Ramir ang kalagayan ng kanyang anak na si Trixie. Hindi na kasi nila makausap ng maayos itong si Trixie. Nag-aalala na nga si Ramir sa kalagayan ng kanyang anak. Tinanong nga nitong si Ramir kung ano ba ang problema at bumabagabag sa isip ni Trixie.
Bumabagabag nga lang naman sa utak nitong si Trixie ang lahat ng krimen na ginawa ng kanyang ina. Hindi nga alam nitong si Trixie kung hanggang kailan pa nga niya itatago ang lahat ng mga kasalanan at pagkakaalam niya sa kasalanan na ginawa ng kanyang ina. Dahil nga mahal nitong si Trixie ang kanyang ina na si Patricia, hindi niya nga magawa na sundin ang utak niya na sabihin kay Lilet ang buong katotohanan. Kahit na gustong-gusto na nga nitong si Trixie na aminin kay Lilet ang lahat ng nalalaman niya para hindi na nga mahirapan pa si Lilet na mag-imbestiga ng mga kung ano-ano tungkol kay Atty. Alon. Naaawa na nga si Trixie sa kanyang kapatid na si Lilet. Ngunit mas matimbang nga dito kay Trixie ang pagmamahal niya sa kanyang ina na si Patricia. Kaya naman malaki nga ang kumpiyansa nitong si Patricia na hindi siya ilalaglag ng sarili niyang anak na si Trixie. Dahil alam ni Patricia na mahal siya nitong si Trixie. At si Patricia nga lang daw ang tanging sandalan nitong si Trixie nung panahon na lugmok siya. Kaya naman ginagamit ito ni Patricia para manipulahin ng husto ang kanyang anak. Pero minsan nga naman ay hindi maisip nitong si Trixie ang lahat ng ginagawa ng kanyang ina. Lalo pa ngang hindi matanggap nitong si Trixie na may galit pa rin nga itong si Patricia sa kanyang kapatid na si Lilet. Kaya naman habang nakikita nga nitong si Trixie na ang kaplastikan ng kanyang ina kay Lilet ay hindi nga niya masikmura na matignan ang lahat ng ginagawang kabaitan ng kanyang ina kay Lilet. Habang umuusad nga ang mga kaso laban dito kay Atty. Alon ay patuloy pa rin nga na nagmamanipula ng utak nitong si Eira. Minamanipula nga rin siya nitong si Atty. Alon na paniwalaan itong kanyang nobyo na si Atty. Alon. Hindi nga kasi papayag itong si Atty. Alon na basta na nga lang siyang mahuli ng mga pulis, lalong-lalo na nga itong bugwit daw na si Lilet Matias. Kaya gagawin nga daw niya ang lahat para pilitin si Eira na sa kanya kumampi, dahil si Eira na nga lang daw ang sandigan niya sa ngayon. Dahil si Eira lang ang nakakapagtanggol sa kanya sa ngayon. Sa labis nga na pagmamahal nitong si Eira kay Atty. Alon, ay kahit napakadami na nga ng ebidensya na ipinupukol dito kay Atty. Alon, ay patuloy pa rin nga siya na nagpapakatanga kay Atty. Alon. Kahit nakita na nga mismo ang dugo nitong si Atty. Alon sa mismong panyo nitong si Mang Kanor, hindi ba naisip nitong si Eira na baka totoo talaga ang lahat ng sinasabi nitong ate niya na si Lilet? Dahil paano nga naman mapupunta ang dugo nitong si Atty. Alon sa mismong panyo nitong si Mang Kanor at magkasama pa nga ang dugo nila na nakuha sa laboratory nitong mga kapulisan. Sa nalalapit nga na pagtatapos ng Lilet Matias Atty. at Law, ay panigurado nga na ang lahat ng kriminal ay makukulong din sa huli. At ang magtatagumpay ay ang mga kabutihan katulad na lang nitong sila Lilet. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.